Magandang araw, kasama nyo ang Crossmoto. Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ang Czechoslovak na mototeknolohiya? Malamang, maiisip nyo agad ang motorsiklo na CZ at YAVA at tutugtog sa isip nyo ang banda na Sektor Gaza. Yava! Pero bukod sa mga full-size na motorsiklo, mayroon ding mga maliit ang makina na mopeds. Ang mga moped na ito ay orihinal na ginawa sa ilalim ng brand na Yava. At ang mga mas bagong modelo nito ay kilala sa cute na pangalan na Babeta. At sa totoo lang, tungkol sa kasaysayan ng mga moped na ito, ang pag-uusapan natin sa kwento ngayon. Umupo kayo ng komportable at sana'y mag-enjoy kayo sa panonood. Nagsimula ang kwentong ito noong 1928 pero hindi pa ito tungkol sa mga moped. Noong taong iyon, si Georg Groth, tagagawa ng armas at may-ari ng mga pabrika sa Bratislava at Brno, ay nagbukas ng isa pang pabrika sa Povarská Bystrica, Slovakia. At sa totoo lang, maayos naman ang takbo ng negosyo sa paggawa ng armas. Ngunit pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay biglang bumagsak ang demand para sa mga armas. At kasabay ng pagbaba ng demand ay bumaba rin ang kita ni Georg Groth. Gayunpaman, ito na ang kalakaran sa maraming industriya. Sa bagong realidad, maraming negosyo ang kailangang mabilis na lumipat mula paggawa ng kagamitang militar patungong produktong sibilyan. Halimbawa nito ang pabrika sa Povarská Bystrica na kinailangang maghanap ng alternatibong paraan. Nagsimulang gumawa ang kumpanya ng mga karaniwang gamit tulad ng aluminum na timba, stroller ng bata, at iba pa. Dumating ang panahon na nagpasya ang Povarská Stroyani Factory na gumawa ng magagaan na mototeknolohiya na siguradong kakailanganin sa Powar matapos ang digmaan sa Europa. Nangyari ang pagbabagong ito noong 1946 at sa 1947 ay handa na ang motorsiklong Mone 70 at nagsimula ang serya ng produksyon. Maliit itong makina na 3.5 horsepower na 2 stroke. Nakakabit sa 3 bilis na transmission. Umaabot ang Mone ng pinakamataas na 60 kilometro kada oras at kumukonsumo ng mga 5 kasama na ang 1.5 litro ng pinaghalong gasolina sa bawat 100 kilometro. Noong 1949, inilunsad ang Deluxe na 2 upuang bersyon. Pagsapit ng 1951, 51 nagpasya ang pambansang komisyon sa pagpaplano ng estado na hindi na kailangan ang patuloy na paggawa ng maliliit na motorsiklo ng Mone. Dahil inuulit lang nito ang produksyon ng CZ. Umabot sa 37,500 na magagaan na motorsiklo ang nagawa sa panahong ito. Gayunpaman, magiging napakaikli lang ang pahinga sa paggawa ng 2 gulong sasakyan. Pumirma ng kontrata si Povarskaya Stroyana sa YAVA para sa kooperatibong paggawa ng mototeknolohiya. Ilang taon ginawang prototype ng magaan na moped at noong 1954 ipinakilala sa mundo ang YAVA-50 Type 350 Pioneer. Noong panahon ng pagsubok, ilang pagbabago ang ginawa sa disenyo, gaya ng pagbawas ng gear sa transmission sa dalawa. Gumawa sila ng experimental batch na 50 piraso, ngunit sa parehong taon, mass production na ang Yava 50 Type 500 at 50 na tinatawag ding Pioneer. Ito ay magaan na 2 bilis na moped na may 50cc 1.5 lakas kabayo na makina na tumagal sa produksyon. Hanggang 1,158, walang limitasyon sa paggawa ng 50cc. Noong 1956, inilabas ang Mone S100, 100cc at Tatran, 125, 125cc na ine-export sa Hungary, Bulgaria, Romania at silangang Alemanya. Kapansin-pansin, ang pangalang Mone ay mula sa mga bundok na tanaw, mula sa bintana ng pabrika noong 1958. Pinalitan ng 555 ang 550 na Yava. Iba ang disenyo ng bagong modelo kumpara sa dati. Dahil sa mas mataas na compression ratio, kahit parehong displacement, nagdagdag ang makina ng 0.6 na lakas kabayo.
Mas mataas, ibig sabihin 2 kabayo kaysa 1.5. Tumaas ang pinakamataas na bilis sa 60 km kada oras. Pagkaraan ng isang taon, nagbago ang eskema ng electrical equipment ng moped. Ang dahilan ay medyo karaniwan. Kailangan lutasin ang problema ng palaging napupundi na ilaw sa headlight. Nananatili ang 555 sa produksyon hanggang 1,963 sa kasinimulan ang Pioneer 500 at 55 sa lisensya sa India at Ehipto. Isang taon bago nito, noong 1962, naghanda ang pabrika ng bagong moped na Yawa 50 tipo 05 standard na iba sa mga naunang moped. Buong dinevelop ito ng mga empleyado ng Povarsko Stroyani. Gayunpaman, Yawa pa rin ang tatak. Ang Yawa 05 ang unang 2-seater na motorroller. Pinalakas ng Slovak na inhinyero ang makina sa 3 kabayo at inayos din nila ang likurang suspensyon ng gulong na nagbago sa disenyo at humaba ang galaw nito. Pagsapit ng 1,964, inilabas ang Ubay AWA 05 Sport na walang side shield at may bagong mataas na manibela na may crossbar. Karamihan sa Mokic Sport ay naibenta para sa export. Ang 5 Yawa ay ginawa hanggang 1,966. Sa paglabas ng 2 upuang moped, napansin na kailangan ng mas dekalidad na fork para sa harapang gulong ng ganitong sasakyan. Okay lang din na dagdagan ang lakas ng makina para siguradong kayang dalhin ang 2 sakay. Noong 1966 sinimulan ang serial na produksyon ng YAWA tipo 20 bilang pagpapatuloy ng 05. Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa makina, na dahil sa pagtaas ng compression ratio ay naging mas malakas. Noong dekada 1970 sa Unyong Sobyet, ang tipo 20 ay itinuring na magaan na motorsiklo dahil sa kawalan ng mga pedal at kinakailangan ng kumpletong lisensya sa pagmaneho ng motorsiklo upang magamit ito. Ang Mokic ay ginawa hanggang 1,983 kung kailan ang natira na lang sa linya ng produksyon ng pabrika ay ang mga moped na babeta. Sa parehong panahon, kasabay ding ginawa ang sports na version na tipo 21 Sport. Noong 1968, ginawa ang Yawa 22 prototype para sa United States market. Noong 1968 hanggang 1974, gumawa ang kumpanyang Czechoslovak ng serye ng mga 70cc na Mokic. Ito ay ang Yawa 70 sa mga bersyong Roadster, Trail at Neckerman. Ang paggawa ng moped sa Povarsko Stroyani ay laging kaugnay ng pabrika ng Yawa at ng exporter ng teknolohiyang motak ng Czechoslovakia. At sa relasyon ng mga kumpanyang ito, nagkaroon ng magagandang panahon at mayroon ding hindi gaano kaganda. Sa simula ng dekada 70, natigil ang kooperasyon ng Povarsko Stroyani at Yawa, kaya kinailangan nilang lumikha ng sariling tatak para sa bagong teknolohiya. Noong panahong iyon, sikat ang kantang Babeta Szła do Sveta, na ang ibig sabihin ay si Babeta ay lumalabas sa mundo. Ang Babeta ay literal na dalaga. Una, ang Babeta ay planong gawing magaan na moped para makalaban ang Velosolics na sumikat noong dekada 60. Ang unang Babeta moped na Type 28 o Type 200 at 28 ay may 19 pulgadang gulong pero pinalitan ito ng 16 pulgadang gulong sa mga sumunod na modelo. Ang Babeta 28 ay ginawa mula 1,971 hanggang 1,973 at ang unang batch na may 100 piraso ay ginawa noong dekada 70. Babeta. Ang moped ay may kalahating lakas na makina at abot 40 km. Ang isa moped ang kauna-unahang moped sa mundo na nilagyan ng electronic na walang contact na ignition. Noong 1973 sinimulan ang produksyon ng Babeta 200 at 6 na may 16 pulgadang gulong at inexport sa Alemanya, Netherlands at Estados Unidos. Noong 1974 nanalo ang 200 at 6 ng pinakamahusay na disenyo sa Alemanya. Noong taon ding iyon, 18,000 moped ang naibenta sa Alemanya at 60,000 Babeta ang nagawa. Noong 1975, inilabas ang modelong 200 at 7 at agad nabenta ang lahat sa Alemanya. Nang makita ni Matakop na dumadaan lang ang pera sa kanya, inalok niya ang pakikipagtulungan sa pabrika mula Povarska Bystrica. Dahil dito, naglunsad sila ng bagong moped na may 25 km/h speed limit
sa Alemanya at Netherlands at 30 km/h naman sa Estados Unidos. Sa lokal na merkado, inilalabas ang mga modelong umaabot sa 40 km/h. Pagsapit ng late 70s, naghugas kamay ulit si Matakov. Noong 1983, inilabas ang Babeta 210 na may 2 bilis na makina, habang tuloy pa rin ang paggawa ng isang bilis na modelo para sa merkadong Aleman. Tulad ng 207, nag-iba rin ang pinakamataas na bilis ng Babeta 210, depende sa merkado. Pagkatapos ng muling pagtuon ng pabrika noong 1986 sa paggawa ng mga produktong militar, inilipat ang produksyon ng mga moped sa kumpanyang ZVL sa bayan ng Kalarova. Inilipat sa Kalarova ang mga kagamitan at kumuha ng mga manggagawa. At ang bagong pabrika ay nakagawa ng 100,000 magagaan na moped noong 1986. Lahat ng maganda ay may katapusan. Noong 1973, tumigil na sa pag-iral ang Czechoslovakia bilang isang nagkakaisang bansa at ngayon ay may Czechia at Slovakia na. Nangyari na ang karamihan sa mga supplier ng pabrika ay automatikong naging mga dayuhang kumpanya. Kabilang na ang Motokov na naharap din sa mahihirap na panahon dahil sa biglaang pagbabago ng mga kondisyon sa ekonomiya, kaya bumaba ang kalidad ng produkto. Nagbigay ng ultimatum si Motokov na hindi mag-e-export ng mababang kalidad na moped gamit ang tatak na Java. Nagpasya ang lumang pabrika sa Pavasco Bistrice na muling simulan ang produksyon kasama si Piaggio. Ang kanilang bagong moped ay tinawag na Karada. Ang pagkakaiba ng kalidad noon ng Babeta at Karada ay napakalaki. Sa Karada, ang mga manggagawa ay nakaputing kamiseta habang nag-a-assemble. Sa Kalarova, sira na ang mga kagamitan at pinupukpok na lang ng mga manggagawa ang mga bearing sa malamig na karter gamit ang martilyo. Pero hindi sumusuko ang pabrika ng ZVL kahit na hindi na bumibili ang Alemanya at Netherlands ng Babeta dahil napupuno na ang merkado ng mas modernong mga moped at scooter. Sa Kalarova, may bagong modelong makina na may Kickstarter sila. Nagkaroon ng barter agreement sa Riga factory para sa pag-supply ng frame mula sa motor na Stella. Lumabas ang Babeta 100 at 34 ngunit mas mababa pa ang kalidad ng frame mula Riga kaysa sa sarili nilang gawa, kaya kinailangang ayusin muli sa pabrika ang mga frame na nakuha sa barter. Ang huling modelo ng pabrika, Babeta. Isang 73 Sting ay inilabas noong 1900, 99 at 100 lang ang nagawa. Itinigil ang produksyon ng lahat ng Babeta noong 1999 sa natitirang bahagi ng kumpanya ni V. Itinatag ni Kalarova ang isang bagong kumpanya na may kumpletong documentation sa paggawa ng mga moped at gumagawa ng mga pyesa para dito. Dito nagtapos ang kwento ni Babet, pero hanggang ngayon makikita pa rin ang mga moped na Babet sa kalsada ng Cuba, United States of America, South America, Europa at China. Sa 43 bansang in-export ang Babet. Mula sa isang maliit na bayan sa Slovakia, ito ang kwento ng mga moped na Java at Babet. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kasama niyo ako, ang channel na Crossmoto. Maraming salamat sa inyong atensyon. Huwag kalimutan maging aktibo sa channel, mag-subscribe, mag-comment at mag-repost. Nasa description at nakapin na komento rin ang link ng aking grupo sa Telegram. Inaanyayahan ko kayong sumali at maraming salamat sa tumutulong sa channel sa pamamagitan ng donasyon. Hanggang sa muli.